Merong isang baby boomer ang mukhang galit na galit 'no, at personally na nag-inbox siya sa akin, nag-message na, "Hoy, akala mo ba anong sa tingin mo, si Winwin Marquez ang mananalo? Manahimik ka." So, ramdam mo talaga yung init ng ulo niya 'no, tsaka yung hinuhugot ni ate kung bakit talaga niya ako dinirect message. Siyempre ako naman, eto yung huling tatlong vlog ko tungkol sa pageantry, and siyempre katatapos lang ng Miss Universe Philippines, which is si Atisa Manalo, yung latest 3 pageant vlogs ko. And then after nyan, kakabalik ko lang from vlogging kasi nga kakapasa po natin ng NCLEX, kaya nagbalik ulit tayo sa pagbablog. Ngayon naman, chinek ko yung kanyang profile and na-discover ko na mukhang nasa baby boomer generation siya. And since nasa millennial generation ako, ibig sabihin, nasa mas older generation si ate girl or si madam. And isa lang ang ibig sabihin yan. So sa stage kasi na yan, medyo hindi natin nakokontrol yung pagbugso ng ating emotions. No wonder, minsan hindi natin maiwasan na mag-comments ng medyo galit, ganyan. And meron akong nakitang isang post niya tungkol sa happiness. And syempre naman, no, we all deserve to be happy. Iwasan ng mga negative people, mga toxic people. Pero, yung message niya sa akin, ganito. So, how can you be happy kapag ikaw mismo, ayan, nag-i-initiate ng ganitong klaseng message? So, galit na galit ka, and then, parang, wala naman akong ginagawang masama sa'yo, and ramdam mo talaga yung bugso ng emosyon ni Madam. Napaisip talaga ako, no? Wala naman akong binanggit na ibang candidates. So, si Atisa lang naman yung mga tinapik ko. And hindi ko talaga maintindihan kung bakit nanggagalaitin yung iba sa sakit ng ulo. Siguro kasi baka meron nangyari sa kanila kung bakit uminit yung ulo nila katulad nito. And ramdam mo talaga yung hugot, no? And ang isa pa dito is malapit na yung election. So, mainit talaga yung topic ngayon. Maiinit ang mga ulo ng tao ngayon. Napansin ko kasi, kapag bubuksan mo yung social media mo, lahat ng mga locals o kaya national na mga candidates, yun yung mga topic ng friends natin. And ang masaklap dito is, may mga unfriend na naga-unfriendan na nagaganap. Such as kapag etong friend mo na very aggressive sa pagpapromote ng candidates na gusto niya, tapos nalaman niya na yung candidates na nais mong isuporta ayaw niya, i-unfriend ka niya bigla. So, ako, nung na-realize ko na ganito ka-aggressive yung topics sa social media, hindi umiiwas akong mag-vlog o kaya kahit na pag-usapan man lang yung mga ganitong klaseng topics. Kasi ganito yung magiging reaction, ganito yung magiging resulta na parang ikaw yung pagbabalingan ng init ng ulo nila. Kaya I also understand if may mga tao talaga na hindi mo napiplease. May mga tao na hindi ka talaga gusto or hindi gusto yung ginagawa mo. And in my case, since content creator ako, if you don't like my content, kung hindi mo gusto yung mga topics na dinidiscuss ko, you are free to unfollow me or unlike, mga ganyan. Or you are even free to block me para maiwasan na yung pagiging irritable mo kapag nakikita mo yung pagmumukha ko. Pero anyway, hindi pa ako mapapatahimik. It's because I also have rights to share with you my story. And I hope talaga na sana maiwasan din natin yung pag-init ng ulo. So, kalma lang and be always happy.